Eto na ba ang katapusan ni Mike Defensor, mga kababayan? No, dahil tuluyan na po siyang sinampahan ng kaso at 18 Marites posibleng may babaligtad na. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto na nga mga kababayan, no, NBI formal nang nagsampa ng kasong qualified human trafficking laban po dito, no, kay Mike Defensor, mga kababayan. Samantala sinabi rin netong dating Senator Trillanes na kakasuhan po, no, eto pong sila Mike Defensor at saka sila Marcoleta, mga kababayan, no, dahil po sa pagdawit na naman sa kanya, no, doon po sa kanilang color room na Blue Ribbon hearing. Okay, so eto po at panoorin natin at alamin natin eto po mga balita na to, mga babayan, right? Let's go. Tuluyan ng sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor at iba pa nitong kasama. Ayan, tuluyan na pong sinampahan ng kaso, mga babayan. Kasama nga po dyan sa sinampahan, no, kung di ako nagkakamali, yung kanyang asawa at anak, mga babayan. No, dahil damay-damay na po. No, dahil nga po nakikita natin na inilabas po na dokumento at ebidensya ng NBI, no, matibay po ang lahat ng ebidensya na nagtuturo dito kay Mike Defensor. Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Yan ang ulat ni Jana Madrid. Kayo po ba naniniwala na wala pong kinalaman itong si Mike Defensor? Comment nyo lang po dyan sa baba, alright? Nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor, kanyang asawang si Julie Rose Defensor at ilang individual na iniuugnay sa isang KTV establishment sa Pasig City na ni-raid noong Abril. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakabatay ang reklamo sa mga ebidensyang nakalap sa operasyon, kabilang ang mga dokumento, corporate records at pagkakasagip sa higit 50 pinaghihinala ang biktima. Kabilang sa mga ebidensya ang isang lihim na daanan na nagdudugtong sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel na umano'y ginamit para ilihim ang paglipat ng mga biktima. Mapapakita po natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Kaya po nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siyang nasusukahan yung mga babae na lalasing. They're forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers. Ayon pa sa ahensya, karamihan sa mga nasagip ay mga single mothers na naging vulnerable sa exploitation dahil sa kagustuhang kumita ng pera. Ipinakita Grabe, no? rin ng NBI. Parang sinamantala, parang ganun. No? Ay, ang mga dokumento. Sabi nga nila, no, kapag gipit, mga babayan, sa patalim po kumakapit at tila yun po yun nangyari. No, na mayroon po mga ganong tao na tila parang nasamantala, mga kababayan. No, nito pong negosyo ni Mike Defensor. Okay, so yun po yung ating pagkakaintindi, no, dito po sa mga nangyari na to. Mula sa SEC na umano'y nagpapakita ng ugnayan ng mga kumpanyang sangkot at ng pamilya Defensor. Tatlong kumpanya, hindi lang po sila nakuha po sa board. Sila rin ang may hawak ng malalaking shares ng kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng interlocking directory, hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pagmamayari. Giit ni Matibag na natili umanong nasa pamilya Defensor ang kontrol sa mga korporasyon sa kabila ng mga pagbabago sa pagmamayari. Samantala, mga kababayan, no, ito naman pong si Senator Trillanes ay tuluyan na pong nagsampa, no, dito po ng kaso kay Marcoleta, mga kababayan, no, at yan po yung ating aalamin ngayon, no, at tila meron daw pong di umano na babaligtad dito po sa 18 Marites, mga kababayan. Yan po ay matapos silang sampahan ng patong-patong na kaso na mga idinawit nila dito po sa Malita, mga kababayan. At yan po yung ating alamin. Alright, let's go.
Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso? Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Nako. Kahit iisa lang, Kaya- Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon. Hindi lang yon, iba yung sinasabi. Ayaw nga pala. Every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi ganun yun eh. Oo. Para magtanda kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Hindi kasi pwede yung ganon. Ganon lang po yun. Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yon, Senator? Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Yari. Chairman. Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala doon sa So, anong nangyari dito? Parang press conference lang yon. Ngayon, with that, strip sila ng parliamentary immunity nila. So parang rogue hearing na to, Senator, no? Kumbaga, illegal Ganun na po. yun. Oo. So, So, lahat ng rogue tinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel. Yes. Oo. Opo, gano'n na nga po yun. Senador Oo. man o hindi? Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at saka si Cayetano. Oo. Kasi hindi pwedeng ganon. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila dun sa EDSA Mandaluyong, dun sa events place, may mga destabilization component yon. Nako. Kasi may mga Yari na. kaakibat na mobilization ng mga tao, Oo nga. panawagan. Oo. Kaya it was meant to agitate the general public, hoping sila na magke-create ito ng outrage Oo, so para nagpaplano na magkaroon ng kaguluhan, no? Grabe, matindi talaga tong grupo nila, nila Mike Defensor, mga babayan, no? people will start pouring out into the streets. Pero wala naman kadating-dating eh. Kasi nga, balu-baluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapanipaniwala. Sa dami nung mga nakasuhan na po ng libel, may mga pagkakataon kasi, Sentry, na hindi lang hindi lahat ng 18. Yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng spesipikong personalidad. Sa tingin nyo, Sentry, hindi kaya pag nag-ipon-ipon tong lahat, parang maipit at maiwan sa wala itong 18 at baka mamaya pati pampaabogado problemahin din nila. Oh, yun na nga yung sinasabi natin, mga babayan, no? Sino ang sasagot, no? Ng pampiyansa ng mga kinasuhan. Diba? Sino ngayon ang sasagot doon sa pambayad sa mga abogado? Libre ba yan ni Baligod? Pro bono ba si Baligod dyan, mga babayan? Kaya ba humihiling siya? No? Kaya ba humihiling siya sa DOJ, mga babayan, na i-dismiss na lang yung kaso? No? Dahil wala na ata sa usapan yan. No? Baka hindi na kasama sa usapan. Yung pagsalo niya sa kaso, nakakaharapin nitong mga 18 bagman, mga babayan. No? Kasi, syempre, gastos yan, mga babayan. No? Acceptance fee pa lang yan. Ano yan? Pro bono ba yan?
Hindi ba kasama sa babayaran? Yan sinasabi natin noon pa. No? Na kapag kinasuhan yung mga ano na yan, mga 18 na marites na yan, anong mangyayari? Sasaluhin ba? Tutulungan ba sila? Mga babayan sa huli? O iiwanan na lang din sila sa ere? Diba? Sinasabi nga natin sa kanila umpisa pa lang, magsabi na kayo ng katotohanan dahil sa huli, kayo lahat ang sasalo ng kaso niyan. Kawawa kayo, maiipit kayo at yan na nga. No? O, pakinggan natin ano yung sasagot ni Sentry. Dapat lang ho, no? Kasi ganito po yan. Naiintindihan ko yung kalagayan nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila. Pero at the same time, nagpagamit sila eh. May karampatang ano yan, Kaparusahan. consequence yan. Oo. At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung doon sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita. Pero doon sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang Oo, meron. shared knowledge yun. O ngayon, pagka sinabi nila doon sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yun doon sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh. At dahil Kaya nga, yes. hindi nila alam kung saan sila susuot dito. So parang ano, mas maganda pa pala yung mga naging suggestion noon. No, na sinasabi na dapat bawat isang tao, isang affidavit. Bawat isa doon sa 18 na marites na yan, mga babayan, isang affidavit dapat. No? Pinag-isa nila. O, so lali sila lahat. 'Di ba? Ang problema niyan, mga babayan, kung meron yung may kaso doon sa Mindanao, yun ang kawawa doon. Yung pupunta pa ng Mindanao. 'Di ba? At dahil nga sa sa patong-patong na kaso, posible maging pressure ito sa ilan Yari. para bumaliktad na, humalas na. Yan ang Sir? matindi ron, yung babaliktad. Nasa sa kanila yon. Nasa Yari. kanila yan kung gusto nila ng Yari na, may babaliktad dyan, oo. Sigurado yan, may babaliktad dyan. May ipit yan eh. No? Mapapaisip yan, putya, hindi ko na maalam na ganito eh. Babayad pa ako, milyon. Doon sa ano. Kawawa. 'Di ba? Kawawa naman sila. Kasi sila yung may ipit ngayon dito, mga babayan. No, yung mga kinasuhan na yan. Ano kayang gagawin ng mga nasa likod nila? Ano? Baka malaki pondo. redemption, di umamin sila kung Tama. sino Umamin na lang kayo. Ganun na lang ang maganda nun. Yun na lang the best nun. Turo nyo na lang sino mastermind tsaka kung ano yung pinagawa sa inyo. No? Para hindi kayo mahirapan. 'Di ba? Para para tapos na yung usapan. Pag umamin kayo, baka pwede pang i-atras yung mga kaso sa inyo. Pag hindi kayo umamin, baka tuloy-tuloy yung kaso ninyo. Yun ang problema nyo dyan. ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, Oo. kapalit niya ang mga sinasabi lang. Kasi Tama. alam niyo, very Ilaglag nyo na, ilaglag nyo na yan. basic. Sana lang kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, sana magaling sila mag-memorize. Oo. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Di ba? Yeah. Sasabihin dito, next, wala pala. Ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noong una, $2 million yung binigay ko. Oo. Ngayon, lumalabas, $6 million na. Ang problema niyan, paano nyo ipapalitan yung milyon-milyon dolyar na yun, mga babae? No, sa $1 million lang, mga babae, magkano na yun? Kung sa 50 pesos, palitan per dolyar. O sa 50 pesos lang, di 50 million na yun. Di ba? Grabe Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Ano ba talaga? Di ba? Ano lang, ang problema hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Tama. Akala nila na parang social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan. Tama. Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan,
ilang papuri yung bigay sa inyo dyan, pero sa korte kayo lang. Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, aber, pakita nyo lahat ng katibayan nyo. Yun ang gusto natin mangyari dito. Oh. Oo. Aamin at merong bibigay dyan, aamin dyan na Meron nagamit lang siya kung ano man. Kung ako sa inyo, umami na lang kayo. Turo nyo na sino yung mastermind. No? Sino yung kumausap sa inyo, magkano yung binigay, turo nyo na. Para hindi na kayo maipit. Baka iatras pa yung kaso sa inyo. Turo nyo na. Dahilan, Kawawa naman kayo maipit dyan. Sige kayo. di doon guguho lahat yan, Sandro. Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial. Nalalapit, napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecutor. Okay, so yan mga kababayan, no? So ano masasabi nyo po dyan? No? Ano dapat ba umatras na itong 18 na marites na to? Itong 18 bagmen na to, mga babayan? Turo na nila kung sino yung mastermind, no, sa likod ng mga nangyayari na to, sa mga ginagawa nila. Kawawa naman, maiipit kayo dyan. Sige kayo. Okay, so yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang yung Kuya Mobsit. So, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Alright? Peace. I'm out.